Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo, isa sa mga propeta. At kayo naman, anong sabi ninyo, sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ay ipahintulot mo sa lupa, ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ng kanyang mga alagad, at huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin po, Father. Sa pong pagbati, parating natin sa mga katabi natin. Ngitian muna natin, batiin natin ng hello. Ang isang napakagandang pagkakataon para makilala natin kung sino tayo o malaman natin kung anong narinig natin sa kapwa natin ay kung tanungin natin ang mga sila. Sa narinig ninyo, sino ba ako? Anong pagkilala nila sa akin? Anong alam nila tungkol sa akin? At yung pangalawa ay tulad ng narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, sa panulat ni San Mateo, 13 na kabanata, versikulo 13-20, ay ang diretsahan na, sino talaga ako para sa iyo o sa inyo? Yan po ang ating mga katanungan. So dalawa, na pwede nating itanong tulad ni Jesus, sa narinig mo at sa alam ng mga tao, sino ba ako? At yung pangalawa, para sa iyo, sino ako? Ang tanong na sino ako, mga kapatid, ay pwedeng sagutin tayo mismo. O pwede din namang iba ang magsabi tungkol sa atin. Ang tawag po dyan ay pagsasalamin ng ating pagkatao. Mirroring ang tawag yan sa English. At napakahalaga nito dahil meron tayong alam, pero ang alam lang natin ay yung nakikita natin sa ating sarili. Pag humarap tayo sa salamin, halimbawa, anong makikita kaagad natin? What do we see when we face the mirror? Yung front image lang, yung harap lang. Kaya nung ako po ay nag-aalala, may sugat ba itong ulo kong ito o wala? Kinunan ko siya itaas, pag ganyan. Nako, wala akong makitang buhok, konti na lang. Yan, upper image yan, no? Above image yan. Pag dito sa gilid, hindi ko alam ngayon kung ano nakikita ko dito, ano nakikita ko. Kukunan ko ngayon ng side view. Tama? At kapag gusto ko naman sa likod, naku, mahirap naman, ako kukuha. Dapat may magsabi sa akin. Ngayon po, ang Panginoon ay gumawa ng survey. At ang survey ng Panginoon ay, sino ba ako sa narinig ninyo? At yung pangalawa ay, sino ba ako para sa inyo? Sa mga kandidato, lalong-lalo na ngayon darating na halalan sa ating bayan na panglokal na eleksyon, mga SK, yung mga barangay,
Siguro po ang maganda kung ako yung kandidato, ay magpapagawa ako ng isang survey. Aalamin ko. At sa buhay natin, mahalaga din yan. Si Jesus mismo ay gumawa ng sariling survey. At narinig niya, ano sabi ng mga tao? Sabi ni na Pedro, ikaw po ay si Elias, si Juan Bautista, isa sa mga propeta. Yun ang sinasabi nila. Pero, yung tinanong na niya kung sino, ako para sa inyo, sino kaagad ang sumagot? Ay mabilis sumagot yun, si Pedro. Hindi nag-iisip yun eh. At ang sabi ni Pedro, ikaw, si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero ang ganda naman ng dating nito sa Panginoon dahil ang sabi ng Panginoon, siguro kung tayo ay naroon, siguro narinig natin na pumapalak pa kay Pedro, praise the Lord, hallelujah. Mapalad ka, sabi ng Panginoon kay Simon Pedro, anak ni Jonas, ang katotohanang iyong binanggit o siya sinabi ay hindi inihayag sa iyo ng sino man tao. Kaya saan galing yung paghahayag ni Simon Pedro? Sa kanyang Diyos Ama. Doon galing yon. So, ibig sabihin nito, nung sabihin ni Pedro yung sagot niya kung sino ako sa Panginoon na ikaw ang si Kristo ang anak ng Diyos na buhay, ay hindi galing sa kanya yon. Yun ay kaloob ng Diyos sa kanya na nasabi naman niya. In other words, when Peter said, you are Christ, the Son of the living God, he was filled with the Spirit of God. Yun. At dahil dito, ay pinuri si Pedro ng Panginoon at binigyan ng napakagandang regalo. Ano yung regalo? Binago yung kanyang pangalan. Mula sa pagiging Simon, ano sabi ng Panginoon? Ikaw ay Pedro. Ang ibig sabihin ng Pedro, Peter o Petros ay rock. Ano yung rock? Bato. Yan. Matatag. At sa ibabaw ng batong ito, anong gagawin? Itatayo ko, itatatag ko ang aking simbahan. At walang mananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Hindi lang yun. Hindi lang pinago pangalan ni Pedro at sa kanya itinayo ang simbahan, siya ang pundasyon, binigyan pa siya ng susi. Yan. So, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay susi. Ibigay ko sa iyo ang susi. At ang susing ito ay magpapatawad ng mga kasalanan. Ang pinatatawad, mawawala ang kasalanan. Pero pag hindi pinatawad, ano mangyayari? Mananatili. Meron akong kausap, at sabi nung kausap ko na dati kong staff, sabi niya, Father, naku, si Kuya. Bakit? Ano nangyari kay Kuya? Lumipat ng relihiyon, nag-ibang relihiyon. Naku, hindi po malis na sa atin. Nagtatalo kami lagi pag nagkikita kami. At yung kanyang binabanggit sa akin ay yung yung binanggit na Ebanghelyo, Mateo 16:13-20. Kino-question niya ako, ba't ka pa Katoliko? Bakit ka nangungumpisal? Bakit ka nangungumpisal sa kapwa mo tao? Yung pare, tao lang yan. Sagot naman niya, alam nyo, kaya ako nangungumpisal kay Father kasi siya sugo ng Diyos. Pinili ng Diyos yan na magpatawad. At yung kasalanan namang nagawa ko at ang kasalanan nagawa mo, hindi naman direkta sa Diyos yun. Sa kapwa mo yun. Basta, sabi niya. Tapos sabi niya maganda, sabi niya, alam mo tol, sabihin ko sa iyo ito, hindi ka makakapunta sa langit. Bakit? Dadaan ka muna kay Pedro. Hindi ka maniniwala kay Pedro na siya ang may susi Sa inyo, direkta kayo sa langit. Sa amin, dadaan muna kami kay Pedro. Kung walang Pedro, walang susi. Kung walang susi, di ka makakapasok sa langit. Uy, simple lang ha. Sabihin mo nga sa katabi mo, believe ka ba kay Pedro? Uy. Oo, kasi pag hindi tayo naniniwala kay Pedro, wala Siya may hawak At mula kay Pedro, simbahan na. Na ibig sabihin nito, yung mga pagdiriwa, sakramento ng simbahan, yan ang mga susi. Bago ka makapasok sa buhay ng simbahan, saan ka muna dadaan? Anong una? May 7 sacraments tayo. Ano po yung una?
bibinyagan ka muna. At sinasabi sa atin ng ating simbahan na ang binyag ang simula ng buhay Kristiyano, ng kabanalan. At kung hindi ka binyagan, isa sa mga tanong lagi sa akin at kahapon po at every Saturday, mula 2 o'clock to 4 o'clock, meron po akong pagtuturo online. Ang aking tinuturo ay 7 sacraments. Sa 7 sakramento na hango sa New Catholic Catechism. Para sa mga magiging katekista ng ating diocese na mga volunteers. No? At talaga namang kahapon ako po ay nasa pangatlong sakramento na eh. Pangalawa, ang kumpil. Pangatlo ay Eucharistia. Yung una ay binyag. Isa sa mga tanong ay, Father, pwede ho bang mapunta sa langit ang mga hindi binyagan? Noong araw po, sinasabi ng simbahan, bago mag-Second Vatican Council noong 1962-65, ang kaligtasan ay para lang sa mga Katoliko, sa mga binyagan, sa mga Kristiyano. Pero sinabi naman ng Second Vatican Council na ang biyaya ng Diyos ay matatagpuan hindi lang sa atin. At sa buong nilikha ng Diyos, andyan yung kanyang biyaya. Kaya bukas pa rin, pero ang talagang pinakapinto na bukas ay para sa atin, ng mga Kristiyano. Pero hindi nakakahulugan ito na ligtas ka na. Kaya dito makikita po natin kay Pedro ang kahalagahan ng susi. Kaya pag ikaw ay nagkasala, anong pinto ang bubuksan mo? Hello? Sakramento ng pagbabalik loob. Sakramento ng confession. O tawag natin ngayon ay Sacrament of Reconciliation. Kaya napakaganda noong World Youth Day. May mga post ako na nababasa. Napakaganda dahil doon sa Portugal, sa Lisbon, kung saan naganap yung World Youth Day, may pagkakataon yung mga delegates na magkumpisal. Alam niyo kung gaano karami yung confessional na boxes na kanilang ginawa at nilagay. 150. At may isang picture doon. Ewan ko kung talagang totoo yun o hindi, gawa-gawa lang yun. Nagulat yung isa sa mga nangumpisal dahil yung kanyang napuntahan ay si Pope Francis. Uy, parang hindi niya malaman kung ano nangyayari. Pero hindi. Si Pope Francis ay nangungumpisal din sa kapwa-pari. Tandaan natin yan. Kami, pagka nagkasama kaming mga pari, kami rin nagpapakumpisal. Kaya pagkatapos ko, sasabihin nung kinumpisalan ko, Father, ako din. Nagugulat ako, pero hindi na. Kasi pare-pareho lang naman tayo. Kanya lang, yung sinabi ng Panginoon, Pedro, ang kasalanang pinatatawad mo, mapapatawad. Ang hindi, mananatili. Kaya ito po yung sasabihin ko tungkol sa mga Protestante o mga hindi Katoliko, sa mga born again, anumang grupo yan. Alam nyo ba na may mga galing na doon sa ibang relihiyon na yan, na bata pa, sinilang na sila doon at talagang kaya kalaban yung Katolikong simbahan. May isa po na naging convert. Ang pangalan niya ay Noe Dora. Ito po ay nasa Facebook. Tingnan nyo, pangalan, N-O-E Dora. Siya po ay dating Pentecostal. Pinanganak na Pentecostal. Taga-Sambuanga po ito. Talagang Bisaya. Jud, ay, maminaw ka kang Noe. Abi mo, taga-Sibugog ka. Taga-Bisaya, agad ba? Gahi kayong sinultihan. Tigas ba? Pero, sabi niya, sinilang po ako na kumakalaban sa Katolika. Number 1 na tinuro sa amin, si Mama Mary. Dapat wala yan, sabi nila. Pero nung ako ho ay nagkatoliko, pinuksan ko ang Biblia at alam ko ang Biblia, andun siya lagi. At yung pangungumpisal, kinu-question namin yun. Sa amin, pag nagkasala ka, tumahimik ka lang. Sabihin mo lang sa Diyos, sorry Lord. Amen, hallelujah. Okay na. Hindi pala yun. But may mga
protestante na naging katoliko, mga pareho ito, mga Anglicans, mga Episcopalians. Ano yung sabi nila? Paalala sa atin ng mga katoliko. Sabi nila, you Catholics, before I became one, I heard many of you do not like confession. But now, I'm a Catholic. I realize you have a beautiful sacrament. I am part of it now. Kasi pag nangumpisal ka, pinabubuksan mo sa simbahan ang susi para sa pagbabalik loob, pagbabago ng buhay. At pag sinabihan ka naman ng pari, I absolve you, pinatatawad kita sa mga kasalanan mo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Maniwala ka. Yung kasalanan mo, pinatatawad na yan. Kaya ang susing ito, mga kapatid, si Pedro, ay nasa simbahan na yan. At kung may sakit ka, anong sakramento ang susi mo? Sakramento ng pagpapahid ng banal na langis, anointing of holy oil. Ang tawag po natin sa sakramentong yan ay sacrament of healing. Ang kasama ng sakramentong ito ay yung pagpukumpisal, pagbabalik loob. Kaya sana po, mga kapatid, tandaan natin, pananampalataya mong Katoliko, ipinagkaloob ni Jesus sa pamamagitan ni Pedro, at alam natin, sa loob ng mahigit 2,000 taon mula nang maitatag ito ni Kristo, ang simbahang Katolika ay dumaan sa matinding mga pagsubok, pinahirapan ng mga unang Kristiyano at mga Kristiyano sa iba't ibang panahon. Pero, nanaig ba sila? Hello. Sabihin mo sa katabi mo, hindi nila kaya ang simbahan. Huy. Sabihin mo naman, sinikap ni Hitler patayin ang mga Hudyo, isinama na niya ang mga Kristiyano. Hindi. Sinikap ng komunistang Russia, panahon ni Stalin at ni Lenin, na pabagsakin ang simbahan. Napabagsak ba niya? Wala. Sinikap ni Mao Zedong na lipulin ang Kristyanismo sa China. Wala. Sinikap ng komunista sa Vietnam na talagang ipinakulong ang mga kardinal doon at mga obispo, mga pari. Pinagpapatay din yung ibang mga Kristiyano. Wala. Sinikap ng Cuba na mawala ang Kristyanismo sa Cuba. Wala din nangyari. Bakit? Anong sabi ni Jesus? Sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Mga kapatid, yan ang simbahang kinaaaniban ko, kinaaaniban mo, kinaaaniban natin ang simbahang may tangan ng susi ng kaligtasan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. No? Yung mga mapalad, pumalakpak. Amen?